pagsasakahan at pangisdaan, ngayon ay atin ng paunlariin. Sa tulungan ng ACPC, may ginhawang maaasahan. Sa programa ng ACPC, may pag-asang agrikultura. ACPC, 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 ACPC. Katuwang at kasama sa kinabukasan.
Magandang umaga at welcome sa Agri-Credit Talk webinar series hatid sa inyo ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC. Ako po si Carlo Abarquez. Good morning, Carlo. Good morning sa ating mga Facebook Live viewers. Ako naman po si Malin Ginto at kami ang inyong host para sa episode na ito. Yes, at ito ang first episode ng Agri-Credit Talk para sa 2025. Kaya naman excited kami na makasama kayo sa webinar na ito kung saan tinatalakay natin, Mamalin, hindi lang yung mga programang pautang ng ating gobyerno, kundi pati na rin yung iba't ibang mga programa at proyekto para sa mga magsasaka, mangingisda at mga agri-fishery-based enterprises, mga cooperatives and organizations. At syempre, Carlo, kasama din natin itong mga nanonood ngayon at mga nagbabalak na pasukin ng agribusiness. Yes. Pero bago yan, gusto muna namin bumati ng Happy National Women's Month sa lahat ng mga kababaihan. Yes. Nakikiisa ang Agricultural Credit Policy Council sa selebrasyon na ito na may temang babae sa lahat ng sektor, aangat bukas sa bagong Pilipinas. Again, Happy National Women's Month. Yes. Happy National Women's Month, Mamalin, at sa lahat ng mga kababaihan. Saludo po kami sa inyo, kaya kung may mga kababaihan po kayong nakikita sa inyong paligid, pwede niyong batiin sila. Isang buwan na celebration po natin ito. Alright! By the way, sa ating mga live viewers, so bati lang kayo sa ating comment section. Pakilagay na din kung nasaan kayo habang nanonood para naman ma-shoutout namin kayo. At actually, may mga Mamalin, meron ng mga nakatutok sa atin. Wow, ang aga ng ating mga live viewers. Sige, batiin natin si Dan Dohailo. Sabi niya dito, watching from Patnon Multipurpose Cooperative. Parang sa Antique yata ito, Mamalin. Talaga, layo. Ayan, eto napakarami agad, Carlo. Ang ating shout-out, watching from San Jose Multipurpose Cooperative, Mr. Rav Capistrano. Good morning! Good morning! Ito pa isa, Carlo. Kilala natin ito. Good morning! Regional Agri-Credit Desk or RACDO ng Region 3 is now watching. Yes, good morning! Magandang umaga, Ma'am Maricel! Ito, isa pa. From Pototan Organic Farmers Association, good morning, Mr. Victor Pacificador. Yan, ang dami agad. Dami agad. Sige, ito. Total, maaga ang ating mga live viewers. Mag-hi na rin tayo kay Rhea Basilonia. Magandang umaga po. Si Ma'am Annalyn Valleza, hello po sa inyo. Ito naman, good morning, watching from Tagas, Daraga, Albay, si Miss Papata Onibol. Delikad yata yung ma'am. And Pototan Organic Practitioners Association, nakatutok sila. Good morning, Sir Justo Pacific Natol. Siguro pasadahan natin ng isa na lang ito and then mamaya itutuloy natin. Meron na tayong Luzon, Visayas, Mindanao. Ito naman sa Luzon ulit. Isa nating focal person. Good morning. Watching from San Jose Occidental, Mindoro, si Miss Fritzy. Hi, Fritzy! Yan. Siguro, balikan natin, Carlo. Maya-maya, ang dami bigla. Sige, comment lang po kayo. Comment lang and para i-share nyo rin po itong ating webinar para po mas marami ang pa. Alright? Sige, huwag na natin patagalin pa. Ngayon naman, alamin na natin kung tungkol saan ang ating topic at anong ahensya ang makakasama natin ngayong umaga. Live na live nating makasama ngayon despite her very, very hectic schedule, ang Officer in Charge ng Agricultural Credit Policy Council, ACPC OIC Executive Director Maria Cristina G. Lopez. Good morning, Ma'am Tina!
Thank you. Thank you. Thank you, Malin. Thank you, Carlo. Oh, ngayong buntag, Pilipinas. Welcome sa isa na namang mahalagang seminar ng ACPC. Natutuwa kami at nakasama namin kayo muli sa araw na ito. Tampok natin ang Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC. Tulad ng credit, no? Napakahalaga rin ng insurance sa pagsuporta ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kapag ipinagsama natin yung dalawa nito, mas lumiliit yung panganib or yung risk at mas lumalakas ang loob ng ating mga kababayan na mag-invest sa agrikultura. Kaya lang, ayon sa ating mga datos, no, ng 2022 Small Farmers and Fisherfolk Indebtedness Survey, kahit may libreng insurance mula sa ACPC, para sana sa mga nakalista sa RSBSA, kakaunti pa rin ang nakinabang dito. 21% lamang sa mga magsasaka at mas mababa pa sa mga mangingisda na may 7% lang ang may insurance. Sa panahon na ito, napabago-bago ang klima, di ba? May mga sari-saring peste at kalamidad. Napakahalaga ng proteksyon laban sa mga hindi inaasahang panganib. Dahil dito, nais ng ACPC na pagtibayin ang koneksyon, no, ng pautang at insurance upang mas mapangalagaan ang kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Muli, maraming salamat PCAC sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at programa. Sa ating mga manunood, sulitin natin ang pagkakataong ito, makinig, magtanong at alamin kung paano natin magagamit ang insurance bilang panangga sa ating kabuhayan. Uli, welcome at naway maging pakinabang ang webinar na ito sa ating lahat. Maraming salamat. Alright, thank you OIC Executive Director, Ma'am Tina Lopez. Salamat po. Palakpakan ulit natin. Thank you, Ma'am Tina. Ma'am Tina, thank you so much po. At nabanggit nga ng ating OIC Executive Director na ang insurance at ang credit ay magka-partner talaga. So sa episode na ito, ika nga ang tanong meron kang puhunan, meron kang pangarap, pero may protection ka ba? Napakaganda ng tanong na yan, Carlo. Paano nga ba kung naapektuhan ng kalamidad o kaya naman peste? O kaya naman magkasakit ang iyong mga tanim o kaya ang inyong mga alagang hayop? Perfect ang episode na ito dahil masasagot natin ngayon ang mga tanong na ito dito sa ating webinar series ngayong araw. Yes, kaya po like, share, comment para po mas marami pa pong maabot ang ating webinar. Ang ganda nga po, naabot mula sa Iloilo, may mga Cotabato, Mindoro, no? So, ang dami na po nating naabot. So, please keep on liking and sharing our webinar. At para po mas maging exciting at interactive ang ating webinar, nandito na tayo sa Question of the Day or QOTD. Ano nga ba ang Question of the Day? Ang ating QOTD para sa episode na ito ay bakit mahalaga ang pagsesiguro o insurance para sa mga magsasaka at mangingisda? Okay, so i-post lang po ninyo ang inyong mga sagot sa ating comment section at kung ang iyong answer ay isa sa tatlong mapipili, ikaw ay mananalo ng 200 pesos worth of load. So tatlo ang mananalo ng 200 pesos worth of load. So galingan nyo ang inyong mga sagot. Oo, malaking bagay na rin yun, Carlo, ha? Imagine 200 pesos worth of load. Pwede kayong sumagot sa ating QOTD o kaya naman makinig muna kayo sa ating resource person para mas magkaroon pa kayo ng idea tungkol sa ating topic ngayon. Stay tuned dahil i-announce namin ang mga winners sa bandang huli ng ating programa. Alam kong excited na kayong makinig sa ating resource person, pero bago yan,
Dahil sa dami na nangyari noong 2024, gusto naming ibahagi sa inyo ang espesyal na AgriCredit Balita para sa episode na ito. Let's all watch this video. AgriCredit Balita. Alright, so napanood po ninyo ang special na video, maikli na video lang po. Yun po yung 2024 accomplishment highlights ng ACP. Alright, alam ko po maikli pero po para mas kung may karagdagan pa po kayong tanong or gusto niyo po na mas marami pang impormasyon, we invite you to go to our official website www.acpc.gov.ph and syempre sa aming Facebook page. And mamaling, yung mga accomplishment na yun, hindi natin mararating o magagawa kundi dahil sa tulong ng ating mga kapartner, lalo na yung ating mga financial institutions, yung ating mga partner lending conduits. Maraming salamat po sa inyo, and of course, our DA family, ang ating central office, ang mga attached agencies, and bureaus and corporations ng ating Department of Agriculture. Thank you so much sa inyo. At bago tayo magpatuloy, Mamaling, the shout-outs are coming in. Batiin natin mula sa Cotabato rin, si Ma'am Feli Leonardo, watching daw. Good morning. Umaga po sa inyo. Si Jay De Los Saints, watching from Samar. Jay Espinosa from Bobo City. At watching from Isabela, si Phoebe Gonzaga Legacio. Magandang umaga po. Meron pa po tayong mga shout-out. Oo, ito, sabi niya. Good morning po from Pasig City, si Miss Melissa Navarro. Hi! Good morning from Quezon City and Nueva Ecija, si Mr. or Miss ito. Ino Epito, good morning! And watching from Katnongan Multipurpose Cooperative, Dan Dohaido. Good morning po! Magandang umaga rin po kay Sir Norman X. Kasolatan. Good morning daw at from Dao Capis and from Bonfa Incorporated, Bingawan, Iloilo. Ausar Heru, magandang umaga po. Grabe, ang dami natin mga nakatutok sa ating webinar. Pero babalikan po namin yan. Salamat po. Keep them coming, yung inyong mga comments. And to, questions mamaya, no, dahil may open forum tayo. Sige po, mamaya. Oo. Siguro dahil ito ang ating first episode for 2025, kaya excited yung ating mga viewers. Napakarami po nilang nag-shoutout ngayon. Pero, dumako na tayo sa main event ng ating webinar, Carlo. Ngayong umaga, paalala lang sa ating mga viewers, pwede kayong mag-post ng tanong or opinion sa comment section dahil mamaya meron tayong question and answer portion. Isang karangalan na ipakilala ang ating guest ngayong umaga. Ang ating resource person is a certified public accountant. She is also a career service executive eligible and holds a master's degree in business administration and public administration at Tarlac State University. She has been with the PCIC for around 34 years. Naku, napakatagal na naman.
Kaya talagang alam na alam ng ating resource person kung ano ang PCIC at mga programa nito. She started as an accountant, was promoted to Division Chief of the Administrative and Finance Division before holding the position of Regional Manager of PCIC Regional Office 3A. Currently, she is the Vice President of PCIC's Corporate Business Affairs Group. Let's all welcome Ma'am Melba Manalo. Good morning, VP Melba. Good morning. Thank you very much, Malin at Carlo. Thank you for that kind introduction. At kami po ay nagpapasalamat at sa inyong lahat. Una, sa ating Executive Director, si Ma'am Tina, sa ating mga kasamahan sa ACPC. At maraming salamat from PCIC. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ipinagkaloob niyo sa amin upang sa ganon maibahagi namin ang mahalagang impormasyon para sa siguro. Muli po, isa pong magandang umaga, pinagpalang umaga sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. At of course, narito po kami upang sa ganon, katulad po ng aking nabanggit, ibahagi ang mga halagang impormasyon upang sa ganoon po makatulong sa ating mga magsasaka at mangisda. Sabi nga po ni Ma'am Tina kanina, credit plus insurance minus risk. Hindi man po natin ma-eradicate ang risk dahil nandyan yan. Pero sa tulong po ng kredito at ng siguro, makakatulong na mabuti ito para sa ating mga magsasaka at mga mangingisda o ating mga vulnerable sector. Right, sige. Alam ko, excited na rin si VP Melba. Ang dami niyang magandang isi-share sa atin. So, Ma'am Melba, sige po, the floor is yours. Take it away. Webinar pong ito ay isang mahalagang plataforma para sa kooperasyon, inobasyon, at pagpapalitan ng mga ideya na siyang susi sa pagtugon sa mga patuloy na hamon ng agrikultura. Kami po ay lubos na nakatuon sa pagsulong ng kapakanan ng ating mga magsasaka at mangingisda at ang pakikipagtulungan sa pampubliko at pribadong sektor upang makatayo tayo at ng isang sustainable at matatag na kinabukasan para po sa ating agrikultura. Atin pong tandaan na itinatag ang PCIC para sa mga magsasaka at mangingisda upang buhay ay gumanda at sumagana. Kahit atin po itong tangkilikin at pahalagahan para sa ikasusulong ng kabuhayan at kaunlaran. Next slide, please. Bilang pasimula, pahintulutan ninyo akong ibahagi ang kaunting kaalaman tungkol sa aming tanggapan. Ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ay isang korporasyong pag-aari ng pamahalaan o ng ating gobyerno. Ito ay nagsisilbing pangunahing tagapagbigay ng siguro sa agrikultura dito sa ating bansa. Isa ito sa mga tanggapan na nasa ilalim ng pangangasiwa ng kagawaran ng pagsasaka. At ang pangunahing layunin nito ay magbigay ng proteksyon sa pamamagitan ng siguro sa ating mga maliliit na magsasaka, mangingisda at iba pang mga agricultural stakeholders. Sino po ba ang mga tinutukoy kong mga agricultural stakeholders? Sila po yung mga taong directly or indirectly nakaugnay at tumutulong sa ating mga magsasaka at mangingisda. Kaagapay din po ang PCIC sa pagtataguyod ng daloy ng kredito sa ating bansa. Sa papaano po bang paraan? Nagsisilbi po kaming prenda, garantiya o collateral sa mga naghihiram ng puhunan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Next slide, please. Next po. Ano po ba ang mandato ng PCIC? Ang PCIC ay naatasang magkaloob ng proteksyon sa pamamagitan ng siguro sa mga magsasaka, mangingisda,
at iba pang agricultural stakeholders laban po sa mga sumusunod. Pagkapinsala ng kanilang mga pananim at mga kagamitang pangsaka, mamaya po i-discuss ko ano yung mga yan, at pangisda dulot ng mga likas na kalabindad, katulad po ng bagyo, baha, tagtuyot, lindol at pagputok ng bulkan, gayon din ng mga sakit at peste ng halaman at iba pang mga kapinsalaan. Katulad po ng nabanggit ko na kanina, kami ay nagsisilbing guarantee para sa puhunang pangproduksyon ng ating mga magsasaka and even our fishers na humihiram ng puhunan mula sa mga individual o institusyon katulad po ng ACPC na ACPC through their conduits na nagpapahiram ng puhunan. Next please. Amin pong ipinapaabot ang aming serbisyo o paglilingkod sa pamamagitan ng aming 13 regional offices, which is strategically situated sa buong Pilipinas. Meron po kaming 54 provincial extension offices at 29 service desks na inyo pong mapupuntahan sa panahong gusto ninyong magpasiguro. Kami rin po ay tinutulungan ng mga sumusunod kagawaran ng pagsasaka, DA and its attached agencies like ACPC, and we have the DENR, the DAR, mga LGUs po natin at iba pang mga ahensya ng gobyerno like LBP, DBP, NIA at mga pribado pa pong institusyon na kasama natin sa pagpapatupad ng programa ng siguro. Next please. Meron po kaming 7 programa ng siguro na akin pong i-discuss sa mga susunod na slides. Next po. Siguro sa palay, mais at halamang pangkomersyal. Ito po ay siguro para sa mga magsasaka laban sa pinsala sa pananim na palay, mais at halamang pangkomersyal. Dulot po ng natural na kalamidad na nabanggit ko na kanina kung ano itong mga ito. Gayon din po ng peste at sakit ng halaman. Sa kasalukuyan po, meron na kaming 182 pulisiya para po sa ating halamang pangkomersyal. Sa PCIC po, pag hindi siya palay, meron po kami kasing special cover for palay, meron for mais, at pag hindi siya palay or mais, lahat po ng klase ng halaman, we categorize them as halamang pangkomersyal. So, next po. Meron din po kaming siguro sa paghahayupan o siguro sa ating mga hayop. Ito po ay proteksyon sa mga nag-aalaga o nagmamay-ari ng ating mga alagang hayop, katulad po ng kalabaw, baka, kabayo, baboy, kambing, tupa, manukan at iba pong mga hayop laban sa pagkamatay dahil sa aksidente o sakit. Kung kayo po ay may mga alagang hayop, pwede po kayong pumunta sa PCIC upang kayo po ay magpasiguro at maging protektado ang inyong mga alaga o investment. Meron din po kami, syempre po, meron din po kaming siguro para sa ating kagamitang pangsaka o pangisda. Ito po ay siguro sa mga magsasaka o mangingisda laban sa pagkapinsala ng kanilang mga kagamitang pangsaka at pangingisda katulad po ng bodega. Siyempre po yung mga palay na narito o mais o anumang uri na laman nito, yung ating kono, mga kagamitang pangtubig, shallow tube well, mga bangka na ginagamit ng ating mga magsasaka, at iba pang kagamitang pangbukid like yun pong ating mga malalaking combine harvester at mga pangisda laban sa pagkawala, kung ito po ay nawala o pagkapinsala ng nakasigurong ari-arian o nitong mga kagamitang pangsaka, ano ba dito, o pangisda mula sa kadahilanan o pangyayaring nakasaad po sa ating pulisiya. Next po. Meron din po tayong siguro para sa ating mga fisher folk. Siguro po ito sa pangisdaan. Ito po ay siguro sa mga magsasaka o nag-aalaga ng mga isda o mga lamang dagat
laban sa pagkalugi at pagkapinsala ng mga hindi pa naaani na pananim, alagang isda at iba pang lamang dagat mula sa likas na sakuna o kalamidad at mga hindi inaasahang pangyayari. Halimbawa po nito ay ang mga alaga nating isdang, tilapia, hito, seaweed, hipon, mud crabs at iba pa pong uri. At ang fish scale po, isa po ito sa binabayaran. Dahil po sa pagbabago ng temperatura, ang fish scale po ay isa pa sa mga kalamidad o risko na binabayaran ng siguro kung sakasakaling ang mga kasamahan nating mga mangingisda o magsasaka ay may mga fish pond. Ito po, akin po silang inihikayat na magpasiguro po sa PCIC. Next po. Siyempre po, kung aming binibigyan ng proteksyon ang lahat ng investment ng ating mga magsasaka mula sa kanilang pananim hanggang sa kanilang mga ari-arian, kailangan namang bigyan din natin proteksyon ang mga magsasaka. Ito po ay siguro isa pa po ito sa programa ng PCIC. Kami po ay nagbibigay rin ng insurance para sa buhay ng ating mga magsasaka at mga mangingisda. And hindi lang po sila. Kasama po dito ang lahat ng mga agricultural stakeholders. Pwede din dito sila Malin, sila Carlo, pwede din po dito ang mga basta kasama po katulad po ng mga nagtitinda natin ng mga isda, yung mga tricycle driver po natin na naghahakot ng mga gulay o tungkol po sa agrikultura, sila po ay kasama natin na sila po ay pwede nating isiguro under this program. At hindi lang po 'yon. Meron din po kaming proteksyon sa mga hinihiram na puhunan para sa mga magsasaka o sa pangisda. Meron po itong tatlong uri. We have the Agricultural Producers Protection Plan. We have the Loan Repayment Protection Plan and the Accident and Dismemberment Security Scheme. Next po. Atin po silang i-discuss o itatalakaying isa-isa. Yung pong Agricultural Producers Protection Plan o ang jargon po namin dito ay AP3, ito ay siguro po sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang mga agricultural stakeholders na sumasaklaw sa pagkamatay ng nakasiguro dahil po sa aksidente, likas na sanhi o natural na kadahilanan katulad po ng sakit at sadyang pagpatay sa nakasiguro o murder or assault. Next po. Isa po ay ang Accident and Dismemberment Security Scheme. Ito ay isang klase ng siguro para sa mga magsasaka natin at mga mangingisda at iba pang mga stakeholder na sumasaklaw din po sa pagkamatay o pagkawala ng bahagi ng katawan ng nakasiguro at ito ay naging dahilan upang hindi po siya makapagtrabaho dahil po sa aksidente. Ito po ay binabayaran ng siguro kung kayo ay nakasiguro sa amin. Next po. We have also the Loan Repayment Protection Plan. Isa po itong proteksyon para sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang mga stakeholder na gumagarantiya o sumasagot sa pagbabayad ng halaga ng utang sa pagsasaka o pangisda o hiniram na puhunan para sa pangkabuhayan kung o sakaling namatay o nawala ng kakayahang magtrabaho ang nakasiguro. We pay kung halimbawa po ang nakasiguro ay nakapagbayad na ng kalahati at hindi pa tapos ang kanyang loan at ang bukid niya o ang kanyang palay hindi pagapas, ang PCIC po, binabayaran po ng PCIC ang buong loan ng ating mga magsasaka. Yung sobra po, ibinabahagi ito ng pinanghiraman doon sa pamilya sa iniwan ng ating mga magsasaka. Ito po ay isang sigurado na kung sakaling may mangyari sa ating mga magsasaka sa pangunahing nagtatrabaho sa isang bahay, sa magsasaka,
meron po siyang iiwanang pondo upang makapagsimulang muli ang kanyang mga kaanak. So yan po, next po. Yun po ang 7 programa na ino-offer o pwedeng i-avail ng mga magsasaka, ng mga mangingisda na ipinagkakaloob po o ino-offer ng PCIC para sa kanila at para po sa sektor ng agrikultura. May mga programa din po nag-aalok din po ang PCIC ng mga espesyal na mga programa ng siguro na particular po na i-design upang suportahan ang mga magsasaka at mga mangingisda. Ang ating una po ay the RSBSA Insurance Program. Alam ko po lahat kayo, alam nyo kung ano itong RSBSA. Ito po ay isang programa na pinatutupad ng PCIC. Libre po, isa po ito na pinondohan ng DBM na naglalayong magbigay ng libreng siguro sa mga magsasaka at mangingisda na nakalista sa registry system for basic sector in agriculture or the RSBSA list. Pangalawa po is the LBP's Agricultural Credit Program. Sinusuportahan po ng aming ang lahat din namin ng mga programa ng LBP katulad po ng nakasaad dito, AgriSenso, ASEP, RCEP, e-Arise, Afford, Alert Arbos at mga iba pong credit program sa mga magsasakang naghihiram ng puhunan at layunin ng inisyatibang ito na papagaan ang pasaning pinansyal ng mga magsasaka at mangingisda. Gayun din po ang ACPC's Assisted Credit Programs, katulad po ng ANYO, KAYA, meron po tayong SAAD and other assisted programs. Ito po ay libre sa ating mga nanghihiram ng puhunan. Yun din pong mga farmer natin na nakatala sa RSBSA na nanghihiram ng puhunan sa mga ibang lending institutions and conduits. Sila din po ay pinagkakalooban ng libreng siguro ng aming tanggapan. At meron din po kaming Coconut Farmers and Industry Trust Fund Crop Insurance Program. Ito naman po ay pagbibigay ng proteksyon sa mga ating mga magsasaka na nagtatanim ng niyog. Ang programa pong ito, ang pondo po nito ay galing sa Coco Levy Fund at ito po ay libre sa ating mga coconut farmers na nakatala sa kanilang Coconut Farmers Registry System. Meron din po tayong NIA Farming Support Program. Ito po ay sa mga nanghihiram ng puhunan sa ating mga Irrigators Association. Ito din po ay pinagkakalooban ng libre ng siguro ng PCIC. And we have the Agri Puhunan. Ito po ay inolo-launch namin at lahat po nagbibigay din po ng PCIC, ang PCIC ng libreng siguro for the availees of the Agri Puhunan Program. Next po. Meron pong mga hakbangin ng PCIC sa pagpapabuti ng aming serbisyo. Sinisika po namin na magpatuloy at mapalabig pa ang serbisyo namin sa pamamagitan ng pagsusog sa kasalukuyang charter nito. By 2028 po, 50 years old na ang PCIC at kami po ay nagsusumikap na masusugan ang charter nito. Kami rin po ay nakipag-partner sa GCash para mapabilis ang pagbabayad ng aming mga indemnity payment. So kung kayo po ay isang magsasaka, nakatala sa RSBSA at kayo may claim, at mayroong GCash account, mabilis na po ngayon ang pagbabayad. Hindi niyo na po kailangang pumunta sa aming opisina at upang kunin ang inyong cheque o kaya pumunta sa pinakamalapit na land bank upang ipalit ang inyong cheque. Wala na po kayong transportation expense dahil kung may GCash account po kayo, mabilis po ang pagbabayad ng PCIC dito. At nito pong susunod na wet cropping season, pinahiram po o ang GCash po ay tumulong sa amin. Pwede naming gamitin ang kanilang platform upang sa ganun po masubaybayan ng magsasaka ang kanyang insurance and at the same time ang kanyang claim. Ang pangatlo po, ang pagsasaayos at pagpapahusay ng aming PCIC Automated Business System
para po sa proseso sa underwriting and claims at pati na rin ng financial system management system nito. Meron po kasi kaming georeferencing. Tinitingnan po namin ngayon kung paano, nililink po namin ang aming mga na-georeference na mga pananim o na mga areas natin, mga sakahan sa ating PABs namin nito, sa ating PCIC Automated Business System para po mapadali ang pagproseso ng inyong pag-apply ng siguro at ng inyong pag-claim kung sakaling kayo po ay masiraan ng mga kalamidad na nabanggit namin. At next, kami po ay nakikipag-ugnayan din sa PhilRise upang magamit ang kanilang PRISM, isa po itong satellite, sa insurance at pagtatasa ng lawak ng pinsala pag ang pananim ay sinalanta ng natural na kalamidad. Nakikipag-ugnayan din po kami sa BIFAR at RARE para sa siguro ng kabuhayan ng mga mangingisda sa panahong hindi sila makapangisda dahil sa sama ng panahon. Ito po ay amin nang pinag-uusapan sa kasalukuyan and maybe ito po ay mailolaunch na namin sa susunod na buwan. Pinag-aaralan din po ng aming tanggapan ang posibilidad ng pag-o-offer ng area yield-based insurance. Sa this coming April, meron po kaming meeting with the ERI para po kung maayos namin ang area yield-based insurance na ito. So ito po ang mga hakbang sa pagpabubuti ng ating seguro. So para po sa inyong mga katanungan o nais malaman tungkol sa seguro, makipag-ugnayan lamang tayo sa mga pangrehiyong Provincial Extension Offices ng PCIC na nakakasaklaw sa inyong lugar. Tingnan lamang po sa PCIC website, www.pcic.gov.ph sa mga telephone numbers nito, email addresses ng mga ito. At mayroon din po kaming mga Facebook page, ang bawat opisina namin o ang bawat regional office namin na pwede ninyong magamit sakaling may mga katanungan po tayo o katanungan po kayo at gusto at nais na malaman. Next po. Opo, wag magbaka sakali, mag-crop insurance palagi. Maraming pong salamat at magandang umagang muli sa inyong lahat. Alright, thank you so much, Vice President Melba Manalo from the Philippine Crop Insurance Corporation. Bigyan na rin natin ng masigabong virtual clap ni VP Melba. Thank you so much, ma'am. Ang dami natin natutunan. Malina. Yes, and nabanggit nga ni Ma'am Melba, no? Meron silang 7 products, ma'am, no? So may for palay, mais, sa mga livestock, pangisdaan, even yung mga equipment, mga ari-arian, high value crops, credit and life insurance. At nabanggitin ni Ma'am Melba, yung may libre pala na funded by our government, yung basta nandun ka sa RSBSA. And then, ano pa bang takeaway ko? Yung GCash. Grabe, talagang digitalization. So, ka-partner na rin for the payment, yung GCash platform. And then, yung automated business system. Maabangan natin yung news dyan. So, ikaw, Ma'am Malin, ano po yung takeaway nyo sa ating topic? Oo, napakarami. Halos mapuno yung aking papel, Ma'am VP Melba. So, napakaganda ng pinesent ni Ma'am Melba doon sa mga hakbang para pa mas mapagbuti ang serbisyo ng PCIC. Kagaya nga nung nabanggit na ni Carlo kanina, yung digitalization, yung digital payment through GCash. At ito, siguro abangan natin ito, yung paggamit ng PRISM, ng PhilRise, yung satellite. Yes. And isa pang maganda, yung area yield-based insurance. So, sabi nga ni Ma'am Melba kanina, tama ba Ma'am Melba, mag-golden anniversary, 50 years, tama po ba? Yes, yun po. Happy golden anniversary. Congratulations. At lalo pang lumalawak at dumadami ang mga programang inihahandog ng PCIC
para ma-ensure nga yung matugunan yung risk at maging talagang support mechanism ito. Hindi lang credit, kung hindi yung insurance ay napaka-importante dahil support mechanism ito para mas mapalago ng ating mga magsasaka at mangingisda yung kanilang mga agribusiness. Natuwa lang ako dun sa mga acronyms nila. Merong ADS2, LRP. Ito nakakatuwa. Parang mga yung mga robot lang ba ang dating Para po madaling maintindihan at madaling makuha ng ating mga magsasaka at mga agricultural stakeholders. And Ma'am Melba, napakarami rin pong katanungan ang pumasok dito po sa ating email. Siguro umpisahan na natin. Sige po, let's go to our open forum. Diretso na po tayo sa ating question and answer portion. Meron po kaming natanggap through email. Ang sabi po dito, VP Melba, sa panahon ngayon, ano po ang pinaka-common na risk na kinakaharap ng ating mga farmers and fishers? So, ang common risk po na kinakaharap nila ay ang the devastative effect of climate change. Di po ba? At hindi lang po yon kapag ka merong pong malaking epekto ay ito sa kabuhayan at investment ng ating mga magsasaka. So kung nasira po ang kanilang pinagkukunan ng kanilang kabuhayan, syempre po magkakaroon ito ng pagkalugi. Kaya ito po ang isa sa ang pagbabago po ng temperatura natin ang isang malaking hindi lang siguro parang common kundi isang malaki pong dagok ito sa ating mga magsasaka at mga na kinakaharap ng ating mga magsasaka at mga mangingisda. Kaya po ini-encourage namin sila. Meron naman tayong libreng siguro na sila po ay magpasiguro sa atin. At nandyan naman po ang ACPC para sa kredito. Always ready to extend credit para sa ating mga magsasaka. Katulad nga po ng nabanggit ko, credit plus insurance minus risk. Di po ba? Yun naman ang natin. Ang ganda ng formula na yun. Credit plus insurance minus risk. Minus na lang siya natin, di ba? Kasi malakas ito eh. Oo. Alright. Yun pala yung magandang key takeaway natin. Yes. Credit plus insurance minus risk. Reduces risk. Yes. So, ma'am, ito, may question tayo from Facebook. Si Sir Ryan Malabad Katulin, ang sabi niya, kapag ba daw po ba nakalista dun sa RSPSA ay automatic na po bang may insurance na sa PCIC? Automatic na daw po ba? Okay. Sa ganito po, kapag ka po kayo ay nakalista, kayo po ay lehitimong magsasaka. Meaning, meron kayong kayo ay nagpi-finance, kayo ay may lupa, kayo ay nagtatanim, at kayo ay nakalista sa RSBSA. Ang gawin nyo lamang po, mag-apply kayo sa PCIC para po alam natin. Kasi po, yun ang isa sa mga nagiging problema ngayon ng ating mga magsasaka. Akala kasi nila, kapag ka sila ay nakalista na, automatic na silang nakasiguro. Ganito po, kasi may mga information po tayo na kailangang malaman. Halimbawa, kailan kayo nagtanim. Yun po kasi, wala sa natin yun eh. Wala sa list natin yun. Kailan kayo nagtanim, ano ang inyong itinanim, kailan kayo aani. So yung mga klaseng information na ganon at nasaan ang inyong bukid, kailangan po ibigay nyo natin sa PCIC yon na inyo namang maipagkakaloob sa pamamagitan ng may mga application po tayo dyan at nandoon yung mga tanong para sa ganon yung information sa ating magsasaka ay malaman natin. So ang tanong po, kailangan siyang mag-apply kahit na siya ay nasa RSBSA list. Yan. So, klaro-klaro po sa mga nakikinig sa atin na farmers and fisher folk, pag ikaw po ay nandun sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA, legitimate ka, pwede kang makasama dun sa libre. Pero, kailangan niyo po mag-fill out ng forms, application forms sa PCIC. So, automatic siya in the sense na nandun ka na sa database pero kailangan mong i-apply. So, pipirma ka doon, lalagay mo yung insurance information. Alright. Sige po. So,
Kasi merong parang yung iba naguguluhan, yung mga farmers, akala nila automatic na pag nasa RSPSA ka ay automatic ka na pwedeng mag-avail ng insurance. Kailangan mag-fill out ng form. Mag-apply ka talaga. And siguro para dun sa mga nagtatanong, paano ba kung wala pa kami sa RSPSA or nandyan ba kami, makipag-ugnayan po sa inyong municipal agriculture office at pwede na rin po sa mga Department of Agriculture regional offices na sumasakop sa inyo. Yes, Ma'am Melba, may sasabihin po kayo. Opo, kung sakali naman na hindi pa siya nakapag-apply na siya, kung ang isang magsasaka natin ay nakapag-apply na, tinatanggap po namin yung stub. Di ba may stub yan? Hindi pa siya yung pangalan niya hindi pa na i-upload o na i-download dito sa amin sa PCIC. Tinatanggap din po ng aming mga regional offices yung pruweba, yung proof na sila ay nakapag-apply na, yun pong ang tawag po natin sa DA doon ay yung stub. Pakita lamang po nila yon. At sila po ay maisisiguro natin. Kaya po i-add ko rin po na marami po kasi ang pag nakalamidad sila, lalo na kung widespread calamity, nagpapile po sila ng claim. Tapos madi-deny sila kasi hindi sila nakasiguro. Dahil nga po hindi sila nag-apply. So inihikayat ko po ang lahat ng mga nakikinig ngayon, at kung nakikinig po kayo kasama po ng inyong mga kasamahan dyan na hindi naman sa ngayon, pwede po, lalo na po yung mga nasa cooperative, mga group of yung mga organization, pwede po nating itong ipaalam sa ating mga kasamahan. Okay. Sige, dumako tayo sa another question. VP Melba. Ito po ay galing sa ating Facebook from Clifford Madrid Acacio. Ang sabi po niya, paano naman po ang mga maliliit na magsasakang nakikisaka lamang? Anong programa ang pwede ninyong maitulong sa amin? Yan, siguro ito po ay hindi niya pag-aari yung lupa. Nakikisaka lang po Leaseholder po ba siya? Leaseholder? Oh, yes po. Okay. Pwede naman po siyang, ang nakakaalam po ng mga ganyang bagay, una sa lahat, ang ating DA-LGU na nakakasaklaw doon sa farmer natin. Kung leaseholder po siya at magpatala lamang siya, kasi dito meron siyang tuwirang interest doon sa lupa, ay doon sa bukid, kasi po siya ay namumuhunan. Di po ba? Hindi, iba po kasi yung laborer dito sa mga leaseholder. So kung ikaw po ay laborer, hindi po kami makapagbibigay sa iyo ng libreng siguro. Ang pwede lang po naming maipagkaloob, pero hindi po ito libre, ay yung ating mga credit and life term insurance. Pwede po siya mag-apply sa amin sa halagang 50 pesos para sa accident insurance. Pero kung siya po ay isang leaseholder, ibig sabihin, hiniram niya yung lupa, at siya ang tuwirang parang gumagastos. Gumagastos sa lupa, siya ang nagpipinance dito kahit na siya ay leaseholder lamang. Magpatala lamang po siya sa ating sa DA, o kung hindi man, pwede naman po siyang maka-avail ng ating siguro, pwede po siya dito sa ating tinatawag naming regular program. Ibig sabihin, pwede po siyang mag-avail dun sa magbayad sa mga nagbabayad ng ano kung wala pa siya pero talagang siya ay magsasaka, magbayad siya ng ating prima, siya po ay nakasiguro. Okay, sige Sir Clifford, napakinggan niyo po, punta na po kayo sa PCIC dyan po sa inyong rehiyon para po naman ma-avail nyo yung mga programa. Ito po ma'am, si Facebook pa rin po, si Ino Epito. Sabi niya, good morning, ang passion fruit po ba ay kasama na sa high value crops? Kung hindi man, pwede ba ipa-insured sa PCIC ang mga tanim na ito? Salamat po. Yung yes daw po, passion kasama fruit po ang passion fruit. Pumunta lamang sa aming pinakamalapit na tanggapan o service desk at kasama po ang passion fruit. Sir Ino, kasama. So, punta ka na after nang tapusin mo muna yung webinar natin, tapos mag-inquire ka na sa PCIC. Sige po, may mga ilan pa po tayong katanungan? Ito, galing uli sa email, VP Melba.
May group insurance po ba o Hmm. special packages na available para sa mga farmers cooperatives? Grupo. Group Ang grupo. insurance. May form po tayo dyan ng group insurance. Meron kaming tinatawag na group crop insurance system. Ngayon yung mga packages po kung napanggit nyo kanina, yung mga special programs ng PCIC, yun pong agri-puhunan natin. Yung ating mga ibang mga, I think may mga grupo po na halimbawa ikaw ay availees ng tinatawag na mga afford, yung mga magkakagrupo po, yung mga ARBs natin. Kung sila po ay nakatala, grupo po sila as cooperative o member ng cooperative at kayo po ay nakatala sa RSBSA, yun po ang pangunahin nating requirement. Kahit na kayo isang grupo, kayo po ay pwede na magpaano sa amin. Meron po kaming group crop insurance, isa po itong form na yung mga grupo na yun. Pero tiyakin po natin na lahat ng membro ng grupo natin ay nakalista sa RSBSA. Yan, so may assignment po yung ating mga farmer leaders, no? Fisher folk organization leaders na dapat naka-RSBSA. Ma-ensure na nakalista sila dun sa RSBSA, yung mga members nila. At good to know, mas madali ito, group insurance. Ito po, from Facebook again, si Miss Janet Ereño. Are the lending institutions allowed to tie up with PCIC and insure their farmer and fisher folk borrowers to lessen the risk of non-payment? Thank you po. Yes po, specifically land bank. Yes, and even other lending institutions po natin. Ang kanina po, ibabalik ko na naman ang requirement. Yes, sila po ay na mag-ipasiguro, lalo na po kung ang inihiram nila ay yung puhunan for their pagsasaka at pangisda. And kung sila ay nakatala sa this is free insurance po. Right. Yan. Ito po, galing uli sa email. VP Melba, gaano daw po katagal bago makuha ang claim? Ano ang dapat gawin ng isang farmer o fisher para mas mapabilis ang claim? Okay po. Ang unang dapat gawin ng ating magsasaka kapag po siya ay nasiraan, kung sakasakaling kaya naman. Kasi po kung minsan may mga iba po yung epekto katulad nung nangyari sa nawala ng kuryente, nawala ng daan. Kung sakasakali po na kaya naman, ang unang dapat gawin ng magsasaka ay mag-file ng claim. Sa atin, meron po tayong mga number of days like palay, 20 days before harvest. Pwede po siyang mag-file. Sa atin pong mga high value crops katulad nung yung kaagad nabubulok, katulad ng pechay, yung pong mga ganon sa Lunaceous vegetables natin, meron po silang mga 72 hours or 3 days. May mga requirement po kami na mga number of days na i-discuss yan sa atin in detail. Sana kasi po 15 minutes lang ang allotted sa akin dito. Basta't yun pong allowed number of days na mag-file sila kung nakita nila ang pinsala at ito'y mahigit sa 10% para po sa palay, sa mais, and it is more than 10%, kaagad po silang mag-file sa PCIC. They can send us notice of loss. Pwede naman po kasi kami ngayon, kahit na kahit na mabilis po ang text, di po ba? Send mo lang through SMS. I-text mo lang sa PCIC na, PCIC, ito ang aking pangalan, ako ay nakasiguro sa inyo, ang aking pananim ay palay, ganitong hektarya, ito ay nasira, halimbawa po ng peste, ganito. Tapos po magpadala siya ng tinatawag na claim for indemnity para sa yung buong impormasyon na yon ay malaman at makita ng PCIC. Kasi po ang claim for indemnity, ito po ay ipinapadadala within 30 days. Pero kung ako po ang isang magsasaka, ipapadala ko ito, hindi ko nahihintayin pa yung 30 days para po maproseso ko agad ang aking claim. So yun po, file a notice of loss. It can be in the form of text message,
or letter. Kaya lang po matagal ngayon. Ang pinakamadali pala talaga text message. At alam naman natin ang ating mga magsasaka, yung kanilang mga anak, kundi man sila, meron po silang mga cellphone yan, mga smartphone. So, ang mag-file lang po sila, then ipadala nila ang tinatawag naming claim for indemnity. Saan po ba ito makukuha? Meron po kami sa PCIC, sa mga malapit na mga PCIC offices, service desk, and may mga DA, LGU po tayo na meron ding mga ganon na nag-a-assist sa ating mga magsasaka when they file their claim. So, ang kwan po namin is to pay within the 20-day period. 20 working day. Yun po kasi ang ano natin sa ARTA. Pero, kung ito po ay mag-isa-isa lang, kahit na po siguro mga 1 week or kayang-kaya ng PCIC kasi nga po, marami na tayong ways ngayon through this digitalization na madali na ang ating pagbabayad dahil nga po doon. Kanina nabanggit ko yung PABS. Actually po, we are using now yung PABS na yon. Pipictural lang yan. Madali po. May po tayo dyan, tablet technology na madaling maipadala sa PCIC kung malakas ang Wi-Fi. At that day, maipadala na po para maiproseso natin. So, yun po. Thank you, VP Melba. So, talagang may time element dito, no? Kung sakaling maapektuhan ng kalamidad, wag naman sana. Mas maganda nga, no? Hindi na kailangan ng mag-claim. Pero kung sakali pong maapektuhan, meron pong time element. So, within 30 days yung claim for indemnity. Pero sabi nga ni VP Melba, ba't pa natin hihintayin? Tatagalin. Sige po, siguro last 2 questions or 3 questions. Ma'am, ito po from Lida Caldina. Meron na daw siyang, nakapag-apply na daw siya ng for her livestock. Pwede pa daw ba niyang i-apply yung sa kanyang papaya? So, dalawa, livestock at papaya. Pwede po. Pwede. Ma'am, yung sa vermicomposting daw po, pwede po ba ang tanong ni Ausar Heru? Vermicomposting? I think we do not. Sa kasalukuyan, wala pa kami niyan. May mga ini-enhance po kami na mga like rabbit insurance, yung mga ganon. Inaayos po namin yan. But, I will take note of that. Kasi po hawak namin ang dyan sa vermicomposting. Ikukuhan ko po yan. Iaayos natin yan. Pag-aaralan natin mabuti kung paano natin maisiguro ang vermicomposting. Papackage ang insurance niyan. Sir Ausar, mag-tune in ka sa Facebook page ng PCIC, no? Bawat regional office ng PCIC meron pong Facebook na check po namin, and then of course yung pcic.gov.ph. And I think we have one last question for VP Melba. Oo, ito po, ang sabi po dito, ano ang pinaka-common na dahilan kung bakit na-deny ang insurance claim at paano ito maiwasan? Okay. Na-deny daw po. Kuna po, kanina nabanggit ko yung take note of the time. Take note of yung oras, panahon ng pagpa-file. Means at ganito po, kung wari yan ay palay at mais, at kayo ay nasiraan, wag mo muna siyang, bago ka magpagapas, i-file mo muna yung claim. Kasi po, ang liability ng siguro, which is the object of insurance natin kasi is the standing crop natin. So, kung yun po ang object ng insurance at ito ay pinutol na, tapos na po ang siguro namin. So, you file before po na inyong gapasin. Pangalawa, tingnan nyo rin po sa inyong pananim. Meron ba itong more than 10%? Halimbawa po, ang isang hektarya, meron tayong 10,000 square meters, di po ba? Yun pong 1,000, kung pagsasama-samahin mo yung sira noon, doon sa yung buong sira noon, meron ba itong more than doon sa 1,000 square meters? Ganun po natin siya tingnan. Kasi kung minsan nakikita lang nila, ganun lang siya. Tapos, magpa-file na sila ng claim. So, ang ano ko po, dapat ang inyong, ang sira o ang sira ng inyong pananim ay more than 10%. Para po alam natin na talaga, kasi po ang 10% is a normal loss.
normal loss yan. It may be environmental na hindi natin saklaw. So, ang pananim natin must be more than 10%. Tapos, nun pong tayo ay magsumite. Kung hindi pa tayo naka-geo reference. Kung nung pong isinumite natin ang ating mga kahangga. When you say kahangga, yung east, west, south, north ng ating bukid. Iyon po ba, tama po ba na yun din ang mga kahangga ninyo? Baka kasi po ibang bukid na ang inyong itinuturo. Minsan po kasi ganyan ang ating mga nagiging problema. At kanina nabanggit na yung iba naman, hindi talaga sila ang may tuwirang nagbubukid. Ang iyon ay naisang lana sa iba. May mga ganun po tayong So, checkin po natin na at pangatlo at susunod po yung tayo po ba ay talagang nakasiguro. Kasi kung minsan po, file na ng claim yung ating mga magsasaka dahil alam nila nasa RSBSA list sila, hindi naman sila nagpasiguro sa atin. So isa po yon sa mga kadalasang mga natin, yung kanilang mga maling mga kahangga. Dahil tandaan po natin, naka-PABS na kami, yung system namin, once na lahat ng kahangga mo ay walang doon sa isinumiti mo, hindi po kapangalan, wala mang isa mang pangalan doon, ibig sabihin, hindi yun ang sakang pinasiguro mo. Parang ganun po ang natin dyan. Ang ating ang dahilan kung bakit marami sa ating mga magsasaka, hindi naman karamihan, ang around 3 to 2% dahil po sa mga kadahilan ng ganon. Alright. Wow. So, ang ganda ng sinabi ni VP Melba Carlo kasi hindi lang niya hinighlight isa-isa kung ano yung mga reasons, kung hindi nagbigay pa siya ng tips. Dapat standing crop, dapat more than 10%, and then dapat same farm, and of course, dapat ma-insure nila, na-insured nga sila. Ayun. Yes, at time check tayo, 11 a.m. ng umaga. So napasarap yung ating kwentuhan with VP Melba. Siguro Ma'am Melba, hindi na lang po namin siguro ang inyong final message or statement sa ating mga nakikinig ngayong umaga. Sa atin pong mga tagapakinig at taga-subaybay ng programang ito, una po, akin po kayong inihikayat na kayo ay magpasiguro. At kung hindi pa kayo nakatala sa RSBSA, kayo po ay magpatala at kayo po ay magpasiguro. Katulad po ng aking nabanggit, ang PCIC po ay itinatag para sa ating mga magsasaka. Kaya po ito ay ating tangkilikin para na rin po sa ikabubuti ng ating, hindi lang po ng ating pangsarili, kundi na rin po ng ating pamayanan. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. And it's out pressure. Kung meron po kayong mga katanungan pa rin, handa po ang PCIC palagi para kayo ay aming sagutin at tulungan kung sakasakaling may mga problema po tayo na nakikita dyan. Marami pong salamat muli at sa ACPC, thank you on behalf of the Philippine Crop Insurance Corporation. Thank you so much ACPC for this opportunity na ibinigay nyo sa amin para magkaloob ng mahalagang impormasyon na makakatulong para sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Marami pong salamat muli at mabuhay po tayong lahat. Thank you very much, VP Melba. The pleasure is ours. Muli, taos-pusong pasasalamat sa ating resource person, Vice President Melba Manalo of the Philippine Crop Insurance Corporation. Maraming salamat, ma'am, for sharing with us the programs of ACPC, for answering our questions, and also for explaining yung mga katanungan ng ating mga Facebook viewers as well as yung mga natanggap natin from the email. Sabi nga namin sa ECPC, lagi namin itong sinasabi na credit does not work alone. Kailangan natin ng iba pang mga support mechanisms para lalo nating matulungan pa ang mga farmers and fishers. Kagaya nga nung sinabi ni Ma'am Melba, credit plus insurance minus risk. Ayun, yun yung ating pinaka-takeaway ngayon. Yes. So, again, maraming salamat po, Ma'am Melba.
Yes, thank you, Ma'am Melba, on behalf of our Executive Director, Ma'am Tina Lopez, and to all our colleagues sa ating kapamilya sa PCIC. Maraming salamat po. So, bago po tayo tuluyang matapos, no? If nakikinig ka pa hanggang ngayon at gusto mong makakuha ng certificate. Yan. So, inaanyayahan namin kayo to take part in the evaluation of this webinar. So, nasa comment section lang. Tingnan nyo lang dyan if you want to have an e-certificate na ipapadala po namin sa inyong email. So, fill out that form. Yung feedback survey form. Yes. Isagutan lang po yun. And of course, ayan, tingnan na natin kung sino ang mga napiling sagot sa ating question of the day or UOTD. Tingnan natin. Minsan mga pang Miss Universe yung mga sagot dito eh. Yan. Sige, basahin na natin. Ang ating QOTD ay bakit daw mahalaga ang insurance para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Congratulations! Nanalo ka ng 200 pesos worth of loan. Si Rhea Basilonia. Ito English To help farmers and fishers cover financial risk management that includes crop failures, livestock disease, death, adverse outcome. This helps them recover from damages to business. And in addition, in case of accidents and injuries, insurance protects farmers. Wow, grabe naman yung sagot ni Rhea Basilonia. Sino ba yung nanalo, Ma'am Malin? Oo, ito naman, Tagalog naman ang sagot niya. Ang ating second winner na nanalo ng 200 worth of load, si Nashi. Ano kaya yung totoong pangalan ni Nashi? Sabi niya, sa araw-araw maraming pangyayari ang ating nararanasan. Pareho ng paghahanda natin sa plano natin sa buhay, dapat paghandaan din natin ang mga hindi planado. Oy, napakaganda nito. Diyan papasok ang insurance. Life insurance para handa sa mga di inaasahang pangyayari sa sarili natin. Insurance ng sasakyan para protektado sa daan at iba pa. Bilang galing rin sa pamilya ng magsasaka, napaka-importante ng insurance dahil kung wala ito, mas malaki ang kakailanganin naming gastusin kapag may nangyaring hindi inaasahan sa mga pananim na maaring makaapekto ng malaki sa ating pinansyal na kakayahan. Lalo na sa Pilipinas na napakaraming bagyong dumadaan, importante talaga ang insurance sa amin para kung may hindi magandang pangyayari, hindi maiiwan ang family na may worry. Ang ganda na. Ulitin ko nga, Carlo. Sige. Kung may hindi magandang pangyayari, hindi may iwan ang family na may worry. May tagline. Nagra-rhyme pa. Alright. And last winner natin, si Nicole Abanador. Sabi niya, mahalaga ang insurance since very unpredictable ang weather condition dito sa ating bansa. Especially when typhoon season, farmers need to insure their crops and livestock just in case of an untimely event na pwedeng makasira or makapatay sa kanilang kabuhayan. Meron pa din silang makuha from their insurance. Hindi man masagot lahat ng insurance, at least part of their capital is mapabalik man lang. Okay, congratulations sa inyo, and dahil dyan, insured na kayo ng 200 pesos worth of load. Salamat sa inyong pakikinig. Salamat sa pag-share. We will coordinate with you. We will contact you kung paano nyo po makiklaim ang inyong mga premyo. And siguro last, Ma'am Malin, banggitin lang natin itong mga nakikinig pa. Ito, may mga shoutout pa dito. So si Cruziden Organic Farm, nanonood siya. Si Lad Alagban Peñaranda from Iloilo. Panay Darag Chicken Breeders Association. Sino pa ba to? Si from D.A. Ahmad, RFO3, nanonood din. Yan, lalo na daw shoutout daw kay Ma'am Chanda Magbag, si Ma'am Teta Cartilia, nakikinig po. Ayan, meron pa tayo dyan, Ma'am. Good morning from DAF2C2 Western Visayas. Uy, hello. Tia May Forneja. Good morning everyone from Aklan Provincial Organic Producers Association, Aklan Province, Cruzeden Organic Farm.
Again, kung gusto nyo ng e-certificate, huwag nyo makakalimutan yung ating evaluation or feedback survey. Alright! Napakabilis ng oras, Carlo. At dito na po nagtatapos ang ating webinar ngayong araw. Maraming salamat sa inyong aktibong participation. Huwag niyo po kami kalimutan i-like sa Facebook at i-share ninyo ang episode na ito. Again, thank you sa ating friends from PCIC, especially po kay Vicky Melba. Maraming salamat po sa mga live viewers na tumutok. Sinamahan kami for more than an hour. So sa ngalan po uli ng aming OIC Executive Director, Maria Cristina Lopez, at ang aking co-host, si Ma'am Emeline Ginto. Ako po si Carlo Abarquez. Ito po ang AgriCredito at lagi naming pinapaalala at lagi nating tandaan na sa agrikultura may pag-asa. Siguruhin natin ang kabuhayan, mga sakahan at pangisdaan. Ngayon ay atin ng paunlarin. Sa tulungan ng ACPC, may ginhawang maaasahan. Sa programa ng ACPC, may pag-asang agrikultura. ACPC, 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 ACPC. Katuwang at kasama